Salamat sa Panginoon sa umagang ito. Tayo ay patuloy na sumasagana sa biyaya ng Diyos. Pagkita umaga po sa awat isa. Tayo muna yung umawit sa karamihan. Sa paramihan ng aking mga pag-isip sa loob ko, aking Panginoon, ang iyong mga pag-aliw ay nagbibigay loob sa aking kaluluwa. At kung ako naman ay ginugulong ng maraming suliranin, O Jesus, ang wagas niyong pag-ibig ang sa akin ay palagi umaaga. Kaya ako, Diyos, ay magpupuri, ang aking pagsamba ay alay sa iyo. Luwalhati kayo sa inyong kadakilaan, kayo'y kapayapaan itong puso. O Diyos, isa pa sa karamihan ng aking mga pag-isip sa loob ko, aking Panginoon, ang iyong mga pag-aliw ang nagbibigay lugod sa aking kaluluwa.
salamat sa inyo, Panginoon. Nadakila po namin kayo niluluwalhati. Purihin po kayo, bagamat kami ay maraming pinagdadaanan. Bagamat kami ay maraming pagtitiis, suliranin, Panginoon. Kami ay patuloy na magpupuri sa inyo. Sa oras na ito kami ay samahan nyo sa aming pagbubulay-bulayan. Kayo po ang patuloy na maparangalan, maitaas. Lord, kayo lamang po, wala nang iba. Salamat po sa mga patuloy na mensahe na patuloy nyo ipinapahayag sa amin. Alam namin bagamat ang mga topic na ito ay mahabang panahon na laging nababasa, pero Panginoon, sariwa ang kapahayagan nagmumula sa inyo. Lord, pagpalain mo ang oras na ito, pagpalain mo ang mga nananabik, ang nagnanasa, Panginoon, pagpalain niyo po bagamat kami, Panginoon, ay napatuloy na maraming problema, maraming suliranin. Salamat sa inyo sapagkat kayo ang kasagutan. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Hallelujah. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Ganon din po sa mga kasama po namin sa FB Live. Bumabati po kami mula kay Brother Alan Rocreo. Good morning po. Good morning po. Kay Brother Juan N2 Dichoso. Sister Liway Anorico. Good morning po. Okay. Basahin natin yung ating text. Kahapon ay nag-umpisa tayo ng 1 to 13. Ngayon ay 10 to 13. Bago tayo pumunta sa 14, 15, 16. Gusto ko ay mas lalo nating maunawaan at maintindihan. Sister Cathy, 10 to 13. 1, chapter 6, verse 10. Paupuin ninyo ang mga tao, sabi ni Jesus. Madamo sa lugar na iyon. Umupo nga ang lahat, humigit kumulang sa 5,000 ang mga lalaki. 11. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay pinamahagi iyon sa mga tao. Gayon din ang ginawa niya sa isda. Nakakain ang lahat at nabusog. 12. Na makakain na ang mga tao, sinabi ni Jesus sa mga alagad, ipunin ninyo ang lumabis ng di masayang. 13. Ganon nga ang ginawa nila at nakapuno sila ng 12 kain. Amen. Salamat sa Panginoon. Alam natin na patuloy na gumagawa ang Diyos. At siya ay patuloy na gumagawa ng himala. At kung meron mang pinakadakilang himala sa buhay natin, ay yung maligtas yung ating kaluluwa. Sabi nga yung pinaka-greatest miracle in our life is salvation. Kung meron mang pinakadakila, hindi yung gumagaling, hindi yung nahahati ang dagat, kundi yung naliligtas yung kaluluwa. Yun yung pinakadakilang himala. Kasi maraming ginawang himala ang Diyos. Kagaya niyan, nagpakain ng Diyos ng higit kumulang 5,000. At tingnan nyo, nung ang Panginoon ay hinuli at ipinako sa krus, hindi lahat nakita yan. Nawala yan. Nawala yung mga pinakakain niya. At kalimitan, ganyan. Sa church, ginagawa mo na ang lahat, pero pagdating ng panahon, mawawala yan. Ganun lang yun. At ganun din ang Panginoon. Yung 10 ketongin nga isa lang ang bumalik. Alam ng Panginoon yan. Kaya ang totoo, hindi himala ang gustong ipakita ng Diyos, kundi yung kaligtasan ng buhay, yung buhay na walang hanggan. Kaya, ang ibig sabihin at kalimitang sinasabi ng mga mangaral ay ang himala, ang ibig sabihin nito, mula sa wala, nagkaroon. From nothing to everything. Kaya, pag sinasama natin ang Panginoon sa ating buhay,
marami tayong maiintindihan at mauunawaan. Ang kailangan talaga natin ay magtiwala lang. Kagaya ng kahapon, yung tinanong yung dalawang apostol, o tatanungin ko muna kayo bago tayo magpatuloy. Gusto ko mabilis ang sagot ha, hindi nag-iisip. Gusto ko mabilis ang sagot, hindi nag-iisip. Ilang tinapay? 5. Tagal ng sagot ha. Ilang isda? 2. Okay. Sino yung dalawang alagad na tinanong ng Panginoon? Andres Felipe. No, kala ko Andres Bonifacio. Andres Felipe. Akala ko. Okay. Mula sa pag-aalinlangan. Mula sa nakita ni Felipe. Ano yung nakita ni Felipe? Yung laki ng pangangailangan. Ano yung nakita naman ni Andres? Yung laki ng kakulangan. Bakit? Kasi nga, meron ng 5 tinapay. At meron ng 2 isda. Kaya magkaiba yun. Nung nagtanong ang Panginoon kay Felipe, wala pa siyang hawak na tinapay. Ang hawak niya pa lang, in case lang estimate budget na 200 pilak, kulang pa ang 5,000. Kulang ang kung 200 pilak, kulang pa ang tinapay na mabibili. Hindi sasapat. Alam ni Felipe, talagang kalkulado niya. Kaya siya ang tinanong ng Panginoon Napansin nyo, tatanungin siya ng Panginoon kasi alam na ni Felipe ang gagawin niya. Ano yun? Magkwenta. Kaya alam nyo minsan, mahirap magkwenta kasi masisira ang ulo mo. Wala ka naman budget. Tanongin ni Sister Rami. Mahirap magkwenta pag wala kang budget. Kaya tayong lahat, marami tayong mga iglesia. Marami tayong mga pastor. Hindi nakapagpatuloy dahil may pinansyal. Pero yung mga pastor na kausap ko, hanga ako. Minsan may nakausap ako, sabi ko sa kanya, tinanong ko siya, nagtanungan kami. Ang sabi niya sa akin, meron siyang transportation allowance. Wow! Meron siyang transportation allowance pag siya ay lumalakad. Ano pa? Meron siyang monthly allowance. Yun yung pinaka-sweldo nila. Wow! Magkano naman? Sabi, tinanong ko sa kanya, 27,000 ba? Parang sweldo ng ano. Ano pa? Ano pa yung allowance niya? Meron siyang mission allowance. Ako, tinanong niya ako. Wala akong maisagot. Bakit? Ala lang ang naisagot ko. Allowance. Wala kaming allowance. Pero tinitiyak ko, meron kaming buhay na pananampalataya. Nakapagpapatuloy kami. Hindi dahil may sumusuporta sa amin. Kundi yung pangako ng Diyos. Ano ang sabi sa pangako ng Diyos sa Matthew 28, verse 20? Pakibasa mo yun din. Matthew 28, verse 20. Yan ang pangako ng Diyos. Nung sinabi niya sa mga apostol, sa mga alagad, na magturo kayo, turuan niyo mga tao na sumunod. Ito ang sinabi niya sa mga alagad habang siya ay umaakyat. Pakibasa Ende. Matthew 28:20. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Yun ang pangako ng Diyos. Ako'y kasama ninyo. Tsaka sa Isaiah 41:10, huwag kang matakot. Ako'y sa iyo. Pangako ng Diyos yun Hindi ka dapat mangamba. Kasi ang problema sa atin, hindi pa tayo humahakbang, takot na. Bakit? Kaya maraming hindi nakapagpapatuloy kasi nakatingin na sa budget. Alam nyo, kung talagang loloobin ng Diyos na magkaroon ka ng budget, talagang masarap paglingkod. Pero,
Dahil sa kadahilanan ang maraming hadlang kaya hindi makapagpatuloy dahil walang budget. Ang totoo, kahit magkaroon ka ng maraming budget, may hirapan ka makapagpatuloy kung ikaw ay nangangamba, kung ikaw ay nagdududa. Kaya tayo ay hinahasa, hindi makapagpatuloy dahil may budget, kundi makagawa ka ng may pananampalataya. Kaya yung true faith tsaka by faith, magkaiba yun. Pag sinabing by faith, ipamuhay mo. Pag sinabing true faith, paniwalaan mo. Amen? Kaya, dyan sa ating pinag-uusapan, Strami, pakibasa, pinaupo ng Panginoon ang mga tao sa damuhan. Naisip ko lang, no, sa Israel, mainit eh. May mga damo pala. Maraming damo raw eh. Pakibasa. 10. John 6 verse 10. Paupuin ninyo ang mga tao, sabi ni Jesus. Madamo sa lugar na iyon. Umupo nga ang lahat, humigit kumulang sa 5,000 ang mga lalaki. Tuloy. 11. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay ipinamahagi iyon sa mga tao. Gayon din ang ginawa niya sa isda. Nakakain ng lahat at nabusog. Okay. 11 lang. 10, 11. Okay na? Opo. Okay. Minsan, sa buhay natin, hirap na hirap tayo makapagpasalamat. Bakit? Kasi wala pa eh. Doon ina-apply yung ating pananampalataya. Kaya dyan makikita nyo, nung paupuin ng Panginoon ng mga tao, ano ang ginawa niya? Kinuha niya sa bata. Yung bata ang meron eh. Kayo, anong meron kayo na pwede nyo ipagamit sa Panginoon? Talento? Oras? Lakas? Yung bata, ang meron siya, yung baon niya habang nakikinig. Yun ang meron siya. At hindi na naisip ng bata na 5,000 kami, mahigit. So, binigay niya ito, ino-offer niya. Hindi siya yung ugali ng bata, ayoko, akin yan eh. Di ba, meron ganun? Baon ko yan eh, magugutom kami. Walang ganun eh. Kung di paghawak ng Panginoon, makinig kayo mabuti. Paghawak ng Panginoon, hindi pa siya tinutugon. Nagpapasalamat na siya. Itinaas niya yung tinapay. Ama, salamat po. Yun yung halimbawa ng Panginoon na dapat tularan. Amen? 1 Thessalonians 5:18. Unang Thessalonica 5:18. Ito ang sinabi ni Pablo sa Thessalonica. Bakit? Kasi ang Thessalonica, ito yung mga tiga Macedonia. Pakibasa. Unang Tesalonica 5:18. At magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Amen. Magpasalamat daw kayo sa lahat ng pagkakataon. Lahat ng pagkakataon, ibig sabihin, kahit ano pa yung na-experience mo, pagpasalamat mo na. Lahat ng pagkakataon eh. Ano ba ang pagkakataon na dumarating sa inyo? Hindi naman siguro puro problema. May blessing din. Kahit problema, blessing yan. Hindi naman puro hirap, may ginhawa din. Kaya sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos. Kalooban pala ng Diyos na magpasalamat. Yan ang nawala sa Israelita. Pinadadala na sila ng mana, kumakain sila tuwing umaga, at pagdating ng hapon, umuulan ng karne, ng pugo. And yet,
nagrereklamo pa rin. Yun ang gusto ng Diyos, na hindi tayo magkaroon ng ganitong attitude. Kahit wala pa, magpasalamat ka na. Amen? Hindi yung nagpapasalamat ka lang dahil malawag yung sitwasyon mo. Magpasalamat ka na kahit ano ang sitwasyon mo. Yan ang nais sabihin ng Panginoon. Kaya itinaas niya yung tinapay. From nothing to everything. From unlimited resource to from limited resource to unlimited resource. No naman? Pag sinasama natin ang Diyos sa ating buhay, makakagawa siya. From limited resource to unlimited resource. From small ability to unlimited ability. Kung sinasama natin ang Diyos sa buhay natin, makakagawa siya kung hindi tayo nagdududa. Amen? Kaya, kung titingnan natin, napakarami nun. Pero alam niyo ba yung tiningnan ng Panginoon, yung kanyang mga kasama. Dahil ang Panginoon, habang siya ay nandito, wala siyang sinayang na panahon. Nagturo siya. At tinanong niya yung kanyang mga alagad. Diba? Kaya sa buhay natin, huwag natin makita yung laki ng pangangailangan. Makita natin, ang Diyos natin, walang sukat. Naunawan niyo ba yun? Alala ko yung isang hymno, nothing is impossible when you put your trust in God. Nothing is impossible. Ano yun ta? Nakalimutan. Trusting in His Word. Ano? If you trusting. If you trust in His Word. Si Felipe, nakita niya yung malaking kakulangan. Kulang pa rin. Hindi natin nakita yung magagawa ng Diyos sa mga buhay natin. Ang nakikita natin, kulang-kulang. Kahit kulang pa yan, magpasalamat ka na. Dahil ang Panginoon, nakita niyang kulang talaga. Sa tingin niyo, hindi nakita ng Panginoon? Hindi. Kung ano ang meron siya, itinaas niya, Ama, salamat po. Sa 5 tinapay at 2 isda. Salamat po. See? At habang kinukuha yung tinapay, nadadagdagan. Naalala ko yung sa babaeng balo, at yung bata sa 2 Kings 17. 1 Kings 17. 1 Kings 17. Pakibasa. Unang Hari, chapter 17, verse 7 hanggang 16. Ngunit tumating ang panahon na natuyo na rin ang batis. Kaya Batis. Ang dinig ko kasi, ngunit dumating ang panahon, natuyo na rin ang patis. Batis pala. Sige, ulitin mo. Ngunit dumating ang panahon na natuyo na rin ang batis. Kaya sinabi sa kanya ni Yahweh, umalis ka rito, pumunta ka sa Repta, sa lupain ng Sidon. May inutusan akong isang byuda na magpapakain sa iyo roon. Pumunta nga siya roon at nang papasok na siya ng pintuan ng lungsod, nakita niya ang byuda na namumulot ng panggatong. Sinabi niya sa babae, maaari po bang makinom? Aalis na ang babae upang ikuha siya ng tubig. Nang pahabol niyang sabihin, kung maaari, bigyan mo rin ako ng kapirasong tinapay. Sumagot ang babae, saksi si Yahweh, ang inyong buhay na Diyos, na wala na kaming tinapay. Meron pa kaming kaunting harina at ilang patak na langis. Namumulot nga ako ng panggatong upang lutuin iyon at makakain man lamang kami ng anak ko bago kami mamatay.
Sinabi sa kanya ni Elias, "Huwag kang mag-alala, pumunta ka na at gawin mo ang iyong sinabi. Ngunit ipagluto mo muna ako ng isang maliit na tinapay at pagkatapos magluto ka ng para sa inyo. Sapagkat ganito ang sabi ni Yahweh, ang Diyos ng Israel, hindi ninyo mauubos ang harina sa lalagyan at hindi rin matutuyo ang langis sa tapayan hanggang hindi sumapit ang takdang araw na papatakin na ni Yahweh ang ulan." Ginawa nga ng babae ang utos ni Elias at hindi naubos ang pagkain ni Elias at ng mag-ina sa loob ng maraming araw. Hindi nga naubos ang harina ng lalagyan at hindi rin natuyo ang langis sa sisidlan, tulad ng sinabi ni Yahweh sa pamamagitan ni Elias. Amen. Anong senaryo? Pinayaon ni Yahweh ng Panginoon si Elias. Anong sabi niya kay Elias? Yumaon ka. Meron ako babaeng inutusan doon. Pakakainin ka. Pagdating doon, wala rin pala. Pero tingnan nyo. Hindi naman nagreklamo yung babae. Wala na nga kami. Ang sinabi niya, saksi si Yahweh. Eto na lang kami. Eto na lang. Ang meron kami. Ang problema, ang gusto ng propeta ni Elias, siya ang unang kakain. Ang sabi ni Elias, hindi, magluto ka. Kung anong meron ka, lutuin mo. Pakainin mo muna ako. Siyempre, unahin mo muna yung lingkod ng Diyos. Kasi ang lingkod ng Diyos ay nagre-represent sa Diyos. Pag inuna mo siya, ang Diyos na ang bahala sa iyo. Kaya sabi ni Elias, huwag kang mag-alala. Doon tayo magaling mag-alala. Magaling tayo doon. Magaling tayo mag-alala kaysa isipin natin kung ano ang magagawa ng Diyos. Amen? Doon tayo magaling. Hindi ko man sinasabing hindi ako nag-aalala. Nag-aalala din ako. Kuminsan, sa isip ko na lang. Pero pinaglalaban ko sa aking sarili. Hindi. Meron akong Diyos. Sabi ko na, ngayon, natutunan ko. Sabi ko, kung ano yung pinagkakaloob ng Diyos, doon kami magkakasya. Kung ano yung binibigay ng Diyos at niloloob niya, hindi ako maghahangad. Doon ako magkakasya. Bakit? Yun lang ang niloob niya Kuminsan, iba yung ating gusto at iba yung ating pangangailangan. Iba yung needs, iba yung wants. Kuminsan, alam ng Diyos, at totoo, alam ng Diyos, yung ating mga pangangailangan. Ang problema, marami tayong gusto. Kaya dyan, makita nyo sa senaryong yan, ang ginawa ng babae, yumaon. Nagluto. At siyempre, sinabi ng babae, saksi ang Diyos o si Yahweh. Pag ibinigay ko to sa iyo, ibig sabihin, pag sinabing saksi si Yahweh, eto na lang ang meron kami, pwede na silang mamatay sa gutom. Wala sila kahit ano. So dito, mas maunawaan natin na talagang hindi nag-alinlangan yung babae na wala siya talagang ibibigay niya sa Panginoon. Kaya pinakain niya. Nagluto siya at pinakain niya. Ano nangyari? Yung konti niyang langis, anong sumunod doon? Nanghiram pa siya ng maraming lalagyan kasi hindi na maubos yung kanyang langis. Ano pa sumunod nangyari pagkatapos makakain ng lingkod ng Diyos? Pagkatapos makakain ng lingkod ng Diyos, yung kanyang harina na nakokonti, hindi rin magkaubos-ubos. Bumuhos, dagsa, umulan, bumagyo ng pagpapala. Naman? Kuminsan, kaya hindi natin ma-experience yan kasi parang ayaw natin ng ganyang sitwasyon. Kaya kuminsan, hindi natin maranasan yan kasi parang
Alanganin tayo, Lord. Baka ibitin mo ko Kumisan, alam nyo ba, kaya tayo minsan hinahayaan ng Diyos dumaan sa mga ganyang pagdadaanan. Dadaanan lang sabi nga ni Pastor Joseph, dadaan ka lang, hindi ka magte-terminal, hindi ka mag-i-stop over, hindi ka mananatili, mag-i-stop over ka lang, dadaan ka lang pala. Dadaan ka lang. At makita mo, gusto mo ng Diyos makigawa sa atin. At dyan nakita ng babae na hindi na siya magkamayaw. Bakit? Ayaw huminto ng kanyang lalagyan kasi sinasalin niya yung kanyang maliit na langis at pag sinasalin niya, pacing ko lang yung istorya, tuloy-tuloy. Hanggang nakapuno siya. Kaya sabi niya, manghiram ka pa sa kapitbahay. Dahil tuloy-tuloy yung langis, ayaw huminto. Yan ang gustong iparana sa atin ng Panginoon. Doon sa harina, sumagana. Yan ang gustong iparana sa atin ng Panginoon. Kaya kung minsan, kailangan natin magpasalamat para maranasan natin yung mga gawa ng Diyos, para yung kamay ng Diyos, yung provision niya, ma-experience natin. Kanino niya ipararanas yun? E di sa kanyang mga anak. Nanawaan niyo ba? From limited resource to unlimited resource. From small ministry to unlimited ministry. Nanawaan niyo ba yun? Kung ano yung pinagkakaloob ng Diyos, magtiwala ka lang. Amen? Kaya, dyan maintindihan nyo, pakibasa sa namin, natugunan na yung pangailangan, natugunan na yung nakakain na yung higit kumulang 5,000. Pakibasa namin sa 12. John 6:12. Nang makakain ng mga tao, sinabi ni Jesus sa mga alagad, ipunin ninyo ang lumabis ng di masayang. Tuloy. Ganon nga ang ginawa nila at nakapuno sila ng 12 kain. Okay. Hindi 12 kain lang ang nagawa ng Panginoon. Sa ibang salim, bakol. Sabi nyo nga, bakol. Bakol. Sabi ko nga sa Aramis, sabi mo bakol. Bukol. Bakol. Hindi lang 12 kain. 12 kain ang natira. At anong sabi ng Panginoon? Ipunin nyo. Hindi naman porket umuulan ng blessing, high ka ng high. Wala kang pakialam. Anong sabi ng Panginoon? Ipunin nyo ang lumabis. Kasi para hindi sayang. Kailangan pag tayo ay sagana, matuto tayong magtabi. Matuto tayong magtipid. Hindi naman yung high ng high. Hindi, marami ako yan. Okay lang yan. Diyan. Minsan ganyan sa marami yan sa loob ng bahay. Hindi porkit marami, tapon ka lang ng tapon. Matuto ka rin magpahalaga. Kasi si Kristo ay marunong magpahalaga. Marunong magtipon. Kung maunawaan natin, hindi po umuulan sa atin, dumadagsa sa atin, ay nagsasayang tayo. Naunawaan niyo ba? Kaya ang blessing, hindi yan sinasayang. Ang totoo, liability yan. Bakit? Pananagutan din yan. Na sinasabi ko dun sa mga ibang mga batang nag-aasawa, anak ng anak, hindi, blessing yan May marami na ako nakausap. Dumating sa ang pagkakataon parang 8 yung anak niya sa maising panahon. Parang ang edad lang yata nila ay 40. Pero ang anak nila ay hindi ko alam kung siyam.
Ano nangyari? Lagi niya sinasabi sa akin, blessing yan eh. Oo nga, pero liability yan at responsibility yan. Paano yun? Kasi, kahit blessing yung mga anak, kung hindi mo mapag-aaral, hindi magiging blessing yan. Tuturuan ka ng Diyos. Ano nangyari? Yung mga anak niya, pinampun niya. Blessing pa ba yun? Kung kanino niya hinabilin kasi hindi niya kayang pag-aralin. Blessing pa ba yun? Blessing talaga ang bata. Blessing talaga kasi galing sa Panginoon yan. Pero tandaan mo, ang Diyos nagtuturo din kung paano i-manage ang blessing. Naunawaan? Kaya hindi ibig sabihin na may kakayahan kang mga anak, no? Tuloy-tuloy kasi nga blessing. Ganyan din yun. Kailangan, responsable ka. Kasi pananagutan yan. Marami kang anak, hindi mo nga mapakain. Marami kang anak, ayaw mo na magtrabaho. Blessing pa ba yun? Blessing talaga. Pero, tuturuan ka ng Panginoon, maging responsable. Tuturuan ka ng Panginoon kung paano magkaroon ng pananagutan. Kasi ang pananagutan ay liability. At yan ay blessing. Kaya manage your liability. Ano yun? Yung mga anak mo. Kailangan magkaroon ng kinabukasan yan. Hindi yung, alam nyo, kung meron man kayong tanging ipamamana sa inyong anak, hindi yung material na bagay. Hindi yung bahay at lupa. Anong may pamamana sa inyong anak? Salita ng Diyos. Kailangan magkaroon siya ng buhay na walang hanggan. Hindi yung successful dito, pero wala siya sa Panginoon. Yan ang pinakamaganda. Bakit? Lilipas tayo dito eh. Amen? Kaya kailangan maintindihan natin. Ano ang bagay na blessing, iba na manage. Amen? Pinapahalagahan. Hindi yung high ng high. Kaya makikita natin, sinabi ng Panginoon, tipunin nyo para walang makasaya. Ibig sabihin pala, minamanage niya rin ang sumusobra. Minamanage niya rin yung blessing. Hindi porkit marami tayong ulam, tapon ng tapon. Ganyan din yun sa buhay. Ganyan din sa mga anak. Sa mga nagpapasimulang mag-asawa, sa nagpapasimulang magpamilya, ganyan din yun. Kailangan magkaroon tayo ng responsibility and liability. Amen? Maintindihan natin. Kaya, saan magtatapos itong ating pinag-uusapan? Bago pa tayo tugunin, magpasalamat na tayo. Amen? Bakit? Kasi, anong sabi sa Thessalonica 5:18? Lagi tayong magpasalamat sa Diyos. Be thankful. Kailangan maunawaan natin kasi nga, walang imposible sa Diyos. Pagkabasa sa Lucas 1:37. Lucas 1:37. Verse 37, sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. Yun. Walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. Kaya, ibig sabihin, walang imposible sa Kanya. Kaya, tayo mga anak niya, alam natin, lagi nating isama ang Diyos sa buhay natin. Lagi nating siyang isama. Hindi simpleng salita yan. Patunayan natin yan. Gawin natin yan. Ipamuhay natin yan. Bakit? Kasi maraming sitwasyon tayo may encounter. Araw-araw. Araw-araw, kung lagi kayo nag-aalala, nangangamba, walang mangyayari sa'yo. Naunawaan ba? Kaya, bawat araw, pag dumarating sa'yo na nangangamba ka, looking unto Jesus. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith.
Siya yung may akda ng ating pananampalataya. Amen? Kaya bukas, verse 14 na tayo, 15, maintindihan natin. Mga kapatid, bago pa tayo tugunin, magpasalamat na tayo. Kagaya ng ginawa ng Panginoon. 5,000 yung higit kumulang 5,000. At 2 isda. Ano ginawa niya? Hindi pa tinutugon. Ang laki pa ng pangangailangan. Ang laki pa ng kakulangan. Nagpapasalamat na siya. Sana ganun din tayo. Habang hindi pa tayo tinutugon, hanggat nandiyan pa tayo sa kanyang sitwasyon na parang mahirap. Parang sa tingin mo, parang walang pag-asa. Pero magpasalamat ka na. Magpasalamat ka na. Ano sabi sa Ronica, ulitin ko? Magpasalamat kayong lagi. Amen? Sapagat walang imposible sa Diyos. Amen? Uwitin natin uli yung sa karamihan. Sa karamihan ng aking mga stakati sa loob ko. Panginoon, ang iyong mga paggaling ang nagbibigay lubos sa aking kaluluwa. At kung ako naman ay ginugulo ng maraming suliranin, O Jesus, ang wagas niyong pag-ibig ang sa akin ay palagi umaakay. Kaya ako, Diyos, itaas nga natin yung ating kamay. Pupuri. So, balang ito. Hallelujah. Sumba ay alay sa iyo. Siguro na pagpapasalamat sa Panginoon. Kayo sa inyong kadakilan. Kayo'y kapayapaan nitong puso. Ako, Diyos, ay magpupuri. Ang aking pagsamba ay alay sa iyo. Luwalhati kayo sa inyong kadakilaan. Kayo'y kapayapaan nitong puso. O Diyos, hallelujah. Glory. Oh, glory. Amahan mo kami, Ama. Minsan nakakalimutan namin magpasalamat. Hugayin kami. Nakakalimutan namin yung kaya yung gawin. Patawad mo, Panginoon. Hallelujah. Ako, Diyos, ay magpupuri. Ang aking pagsamba ay alay sa iyo. Walagin kayo sa inyong kadakilaan. Kayo'y kapayapaan nitong puso. O Diyos. Hallelujah. Praise you, Jesus. Tarkati. Yes, Jesus, hallelujah. Salamat sa inyo, Panginoon.
Salamat, Lord, sa example na ibinigay niyo po sa amin. Salamat, O Diyos, may ganung pangyayari, O God, na kami aming tutularan sa aming buhay. Lord, sa maliit o malalaking pangailangan. Salamat, Panginoon, na ngayong umaga kami ay pinaalalahanan mo na kami magpasalamat sa wala, magpasalamat sa kakaunti, at magpasalamat sa mayroon, magpasalamat sa marami. Salamat, Panginoon, iba-iba man ang aming mga kakayahan o taglay na resources. Salamat, Panginoon, sa pagtuturo ninyo at lahat ng bagay, lahat ng sitwasyon, tatagpuin mo ang aming pangailangan. Tatagpuin niyo, Panginoon, ang iba't ibang sitwasyon ng aming mga buhay. Ito man ay sa material na pangailangan, financial na pangailangan, o sa physical or sa kalusugan, Panginoon. Lord, kaya ngayong umaga, patuloy kami nagpapasalamat sa inyo sa provision ninyo sa aming buhay. Lord, ano naman ang aming need for today o sa mga susunod na araw. Lord God, salamat sa inyo, Panginoon, sapagkat ang lahat ng ito ay dumating sa aming buhay upang kami, Panginoon, ay magpasalamat at masabi na kayo'y mabuti sa aming buhay. Salamat, O Diyos. Inaangkin na po namin ang inyo pong mayamang pagtugon at biyaya sa aming buhay. Sa inyo pong papuri at pasasalamat, Lord Jesus. Thank you, Lord, sa inyong provision sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, magandang umaga po. Sister Samantha Perez, Floylin Perez, Pastora Mary Chris Claudio, Pastora Annie Romero, Sister Eden Danyo, Ivan Kier Castro, Kuya Pons Basig, Sister Budang Laniga. Good morning. Ganun din po kay Brother Romnick Obamos, Brother Elias Timbal Gadia Jr.